Ang laban sa pagitan ni Hisoka Moro at Neferpito ay isa sa mga pinaka-interesante at matinding sagupaan na maaring mangyari sa mundo ng Hunter x Hunter. Pareho silang may pambihirang kakayansanin, pambihirang bilis at matinding pagnanasa sa labanan. Ngunit sino nga ba ang may mas mataas na tsansa na manalo kung magharap sila? Bago natin sagutin ito, kilalanin muna natin sila ng mas malalim. Si Hisoka Moro ay isang misteryosong hunter na kilala sa kanyang pagiging sadista at labis na kasiyahan sa pagharap sa malalakas na kalaban. Isa siyang transmuter at ang kanyang pangunahing kakayansanin ay bungee gum, isang goma tulad na aura na maaaring dumikit sa kung anong bagay at manipulayin nito ayon sa kanyang kagustuhan. Bukod sa kanyang bungee gum, mayroon din siyang texture surprise, isang kakayahan na nagpapahintulot sa kanya na manipulahin ang itsura at texture ng mga bagay. Isa siya sa pinakamabilis at pinakamatalinong mandirigma sa serye at kaya niyang lumaban gamit ang kanyang utak sa halip na umasa lang sa lakas. Ang kanyang estilo sa pakikipaglaban ay halo ng pagtataya, pandaraya at matinding diskarte na madalas nagre-resulta sa isang hindi inaasahang panalo. Sa Heaven's Arena, nagawa niyang talunin si Castro, isang malakas na enhancer at nagawa niyang makipaglaban kay Krollo Lucifer. Bagamat natalo siya ay pinakita niya ang kanyang kakayang mabuhay kahit napinsala ng gusto. Kahit napatay na siya, nagamit niya ang kanyang postmortem nen upang buhayin ang sarili niya at lumakas palalo. Neferpito, mas kilala bilang Pito, ay isa sa 3 Royal Guards ni Meruem, ang hari ng Chimera Ants. Siya ay may pagkakahawig sa isang pusa kaya't may pambihirang agility, reflexes at instinct pagdating sa labanan. Isa siyang specialist at ang kanyang pinakamalakas na kakayansanin ay Dr. Blight, isang puppet type ability na nagpapahintulot sa kanya na pagalingin o baguhin ang katawan ng iba, kabilang ang kanyang sarili. Bukod sa kakayang pagpapagaling, mayroon siyang Terpsichora, isang puppet-like enhancement ability na nagbibigay sa kanya ng hindi matatawarang bilis, lakas at pagiging unpredictable sa labanan. Isa rin siyang expert sa N, isang advance sa pamamaraan ng Nen na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ng kahit sino sa isang napakalawak na lugar. Si Pito ay may napakataas na battle instinct at kaya niyang matukoy kung mas malakas sa kanya ang isang kalaban, tulad ng nangyari kay Netero. Gayunpaman, kapag siya ay nagpasya ng lumaban, nagiging isang walang awa at brutal na mandirigma siya. Sa kanyang laban kay Gon, nagawa niyang gamitin ang kanyang postmortem nen na mas nagpalakas pa sa kanya kahit napatay na ito. Kung maglalaban si Hisoka at Neferpito, maraming bagay ang dapat isaalang-alang. Kung pisikal na sagupaan lang ang labanan, malamang na matalo si Hisoka. Mas mabilis, mas malakas at mas matibay si Pito. Makikita natin na kayang sirain ni Pito ang katawan na isang tao gamit lang ang isang hampas na nangyari kay Kite. Bagamat matibay si Hisoka, hindi siya kasing tatag ni Ovugin kahit malamang ay hindi niya kakayanin ang lakas ni Pito sa suntukan. Ngunit kung ito ay magiging isang laban ng utak, dito mas may laban si Hisoka. Sanay siya sa paggawa ng mga estratiya at pandaraya upang matalo ang kalaban. Ang kanyang bungee gum ay maaaring maging malaking abala kay Pito, lalo na kung magagamit niya ito upang i-restrict ang paggalaw ng Chimera Ant. Kung sakaling parehong mamatay sa laban, sino ang may mas advantage? Dito nagiging mas pabor kay Pito ang sitwasyon dahil nakita na natin na lumakas siya ng gusto gamit ang kanyang postmortem nen. Samantalang si Hisoka, bagamat nagamit din ang kanyang postmortem nen upang buhayin ang sarili, hindi pa natin sigurado kung kaya niyang lumakas palalo tulad ni Pito. Sa isang head-on fight, mas malamang na manalo si Neferpito. Ang kanyang bilis, lakas at instinctive combat skills ay masyadong mataas para kay Hisoka kahit paggamitin niya ang lahat ng kanyang tricks. Ngunit kung ito ay magiging isang matagalang laban na may maraming traps at diskarte, maaring magtagumpay si Hisoka, lalo na kung matutuklasan niya ang kahinaan ni Pito. Sa final verdict, 60% ang chance ng winning ni Neferpito kung pisikal na labanan at bilis ang laban. 40% chance ng winning ni Hisoka kung gagamit ng utak, traps at strategy. Sa huli, ito ay magiging isang brutal at walang kapatawarang labanan na maaring magtapos sa isa sa kanila na walang buhay na nakandusay sa lupa. Kung nagustuhan mong video ito, huwag niyong kalimutang mag-like at subscribe and hit notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming salamat.